Inuulan ng batikos ngayon si Aiko Melendez dahil nga sa kanyang admiration kay VP Sara Duterte. Alam niyo kung ako tatanungin niyo mga kababayan, kasi marami akong mga ate na hindi naman sila talaga pro Duterte. Shout out sa mga ate ko, no? Or mga matatagal na ring Mawinians. Hindi naman sila pro Duterte. Iba yung mga political colors ng ibang mga kakilala ko, mga kababayan, or yung mga nauna ng Mawinians. Pero eventually na-a-appreciate naman nila ang mga Duterte kasi nga 'di ba, maayos ang pamumuno and wala namang issue ng corruption. Even if si VP Sara ay inaakusahan na nagwaldas ng pera, yung 125 million nga raw na confidential funds, 'di ba? Inaakusahan nilang magnanakaw si VP Sara, kurakot si VP Sara, pero syempre hindi naman malilinlang ang mga Pilipino. Hindi lang po ang mga Duterte supporters or DDS, even yung mga ordinaryong tao, maoobserbahan na walang ginagawang masama ang Vice President. And hindi naman boba yan para, tsaka na-warningan ni PRRD yan, uulanin ka ng sa katakot-takot na paninirang puri kapag Vice President ka dahil nga you are one step closer to presidency. Ikaw yung banta sa mga nangangarap na maging Pangulo ng Pilipinas kasi ikaw na yung pinakamalapit sa posisyon. Okay, kilalang kilala ka bilang pangalawang pangulo at kapag may masama nga nangyari sa adik sa pulburon, pwedeng si VP Sara ang matik na papalit, 'di ba? So napakalapit niya para masungkit ang tagumpay or ganyan. So uulanin talaga ng batikos. Ngayon sa sandamakmak na dinaranas ni VP Sara ay mukhang hindi nasisiraan ng moral. And of course, being a woman, Aiko Melendez maybe observes and sees the qualities of VP Sara being resilient, being a fighter, being a, 'di ba? Hindi pinanghihinaan ng loob, matapang, ganyan-ganyan. So, explicitly, Aiko Melendez expresses her appreciation to VP Sara. And therefore, nababatikos siya ngayon. Kasi ito, ang strategy po ng mga pinklawan, even ng mga makakaliwa, at no, lalo na yung mga loyalista nga, nagsama-sama na kasi sila no, against sa mga DDS. Ang strategy nila, ididikit nila ang pagiging Duterte supporter mo sa pagiging bobo. Parang gusto nila pagka tinawag kang DDS, matik bobo ka. Kaya ang dami po na nahihiyang malabel as DDS. Pero ako na nagsasabi sa inyo, I say it out loud, I'm the DDS princess, I am a DDS, and kayo na magsabi kung bobo ako. So kung matalino ako, ang pipiliin ko si Marcos Jr., ganun ba yun? Pag si Marcos Jr. ang pinili ko, matalino ako. Pag si Pangulong Duterte ang gusto ko, bobo ako dahil DDS ako, ganun ba yun? Kung si Risa ang pipiliin ko or maybe si Raffy Tulfo, matalino ako. Yun ba yun? Basta hindi ako Duterte supporter, yun, saka ako matalino. Ay, di magdebate tayo. Kung, di ba? O ganun lang po ang pambara sa mga pinklawan. Alam nyo, ako na magsasabi, kung totoong matalino ka, hindi mo magugustuhan si Ngiwi Jr. Dahil kung nabubudol ka ng animal na yan, na nagpapachok-chok naman sa Juetos sa Mr. Tubig, kung nagagalingan ka sa kanyang pamumuno, kung ikaw ay hangang-hanga sa kanyang husay, ay nuknukan ka ng bobo. Meaning, kung ikaw ay Marcos supporter, nuknukan ka ng tanga. And kung nakikita mo ang kagandahan ng kalooban ni PRRD, kahit na siya ay palamura, maraming paninirang ginagawa, maraming natutuwa sa dinanas niya, it means to say na ikaw ang totoong matalino. Ikaw ang totoong gumagamit ng critical thinking, 'di ba? Or ng critical thinking skills mo kasi hindi ka nagpapadala sa mga paninira about VP Sara, about the Dutertes, kung ano-ano na nga yung sinabi, di ba? Ano daw, part daw sila ng mga triad, ang totoong drug lord daw si PRRD, balahura daw sa babae, demonyo, at kung anik-anik pa. Same with VP Sara, kurakot, magnanakaw, ano pa yun, may goons, o may hina-hire na mga mamamatay tao katulad ng Ramil Madriaga at kung ano-ano pang paninira. My God, you think ganyan kabobo si VP Sara para magpakasira? Alam niyo mga kababayan, tingin ko hindi mo nga kayang silawin sa pera si VP Sara eh. Shout out kay Ate Jasmine in the UK. Alam niyo, may ate ako na magaling siyang mag-paint.
no, iba't iba yung canvas niya. Gumagamit talaga siya ng actual canvas and then maybe magpe-paint din siya sa mga bags, no? So personified, ano ba tawag diyan? Personified tuloy. Personalized. Ayun. So magbabayad ka, medyo mahal mga kababayan ha. So nag-suggest ako sa isang ate ko na artist in Singapore na gumawa siya ng, and maybe siya nagkusa rin naman na yung mag-paint siya sa isang bayong na nandun si VP Sara, and hindi lang yun, no, may eagle pa nga. So matrabaho yun, matagal gawin. Kung ibebenta mo, mahal. Hindi tinanggap ni VP Sara. Eh, kasi nga ayaw nilang lumabag doon sa code of conduct and ethical standards ng mga politicians. May mga gifts na ganan, hindi nila tinatanggap. Although bag lang naman yun at hindi naman yun yung tipong, 'di ba, mamahaling relo or alahas or ginto or what, hindi talaga sila tumatanggap mga kababayan. Yung Office of the Vice President, so yung bag nakatenga sa akin sa Pilipinas. At saka may isa pa yung painting, no, ni VP Sara at saka ng isang eagle. Hindi lang yung bayong yung naiuwi ko from Singapore, kundi, or pinadala ba sa Pilipinas? I think dinala ni Ate Ruthie, inuwi sa Pilipinas at binigay sa akin. So biro mo yon, di ba? Nag-e-effort ang mga OFWs just to, di ba, give their appreciation to VP Sara, but dahil nga po nasa posisyon pa, hindi sila tumatanggap ng mga gifts, ganyan. So, maybe kapag katapos na yung vice presidency ni VP Sara Duterte at hindi pa panahon siguro ng kahit nga campaign period, I don't know kung makakapagbigay tayo ng mga ganyang mga tokens, 'di ba? Or gift or whatever. Pero hindi hindi mo kasi magagamit pa yan kay VP Sara eh. Right? Diba, bigyan mo yan ng mamahaling relo at nakuha ng picture at tinanggap nila. Tumanggap ng bribe, sabihin. Tumanggap ng suhol. Siguro may hihinging pabor yung nagbigay ng mamahaling gamit. Something like that, no? So, Aiko Melendez is actually observing a woman like her, no? So, alam niyo man, women support women, di ba? And natutuwa siya. Kasi artista si Aiko Melendez. And then nag-shift, no? From showbiz to politics, nanalong konsehala ng QC. And siguro nag-o-observe siya, no? Ano kaya yung mga good qualities ng mga public servants na pwede kong i-embody or pwede kong maging inspirasyon kung gusto kong, 'di ba, mag-level up sa Philippine politics. Malay mo, pasukin one day ni Aiko Melendez ang Congress. May it be in the Senate or maybe in sa House of Representatives or maybe gustuhin niya maging mayora ng QC. Why not? Kasi mentor naman yata niya si Joy Belmonte na yan. Maganda ang hugis. But anyway, friends sila, never mind that. May mga, siguro nag-observe si Aiko, no? And tinitingnan niya kung ano yung pwedeng mga qualities na magamit din niya or, di ba, may apply niya sa kanyang sarili para maging magandang public servant one day. And VP Sara is actually a very good peg or mentor or whatever, no? Or example, ganyan. Or maging huwaran niya, idolo, nabash ang Aiko. Eto po yung article, ha? And na-appreciate ko yung ganito kasi yung iba, parang playing safe pa, no? Nag-o-observe pa, will VP Sara thrive this impeachment or itong mga mudslinging, itong mga paninira, kayanin kaya? Pag hindi niya to kinaya at pumuri-puri kaagad ako, baka mawalan ako ng political career. Right? But of course, 2028 elections is fast approaching, mga kababayan, and next month ay 2026 na. Sabi ni VP Sara, no, 2026 siya mag-a-announce na she will run for 2028 elections. And ang after ng 2026 or next month ay yung year 2027, yan yung filing of candidacy. I think November ng 2027. 'Di ba? So napakalapit na kung tutuusin. Kaya anyway, ikaw, no, lagpas 3 taon ka na, umay na ang taong bayan sa iyo, kailangan ka ng palitan. And saludo sa mga personalidad na hindi nakakatakot i-express ang kanilang admiration, 'di ba, sa mga magagaling na leaders
Therefore, it speaks volumes, no? Kung anong klaseng public servant si Aiko Melendez. Kung ang kanyang hinahangaan ay katulad ni VP Sara Duterte at hindi katulad ni Sisa Virus or ni Lisa Smugs. Anyway, hindi naman politiko si Lisa Smugs pero mukhang yan ang presidente nyo sa Pilipinas. Siya nagpapatakbo eh. Util naman yung masawa eh. Okay, anong sabi din sa ang kanyang katapangan bilang isang babae ay hindi matatawaran. Napakarami na po niyang pinagdaanan, ngunit hindi siya kailanman pinanghinaan ng loob. Kasi siguro si VP Sara, to her mind, wala akong ginagawang masama. Eh, kahit anong ibato niyo sa akin, eh obviously, alam ko sa sarili kong hindi ko yan ginawa. Tama? Baka ganun yung mindset ni VP Sara, no? Sige, sabihan niyo akong pokpok, sabihan niyo. Kung, alam niyo ba may nanihira kay VP Sara na meron daw siyang jowang babae? Alam niyo ba yon? May lumabas na na I think sundalo na babae. Nagpa-interview. Girlfriend daw siya ni VP Sara. O nasaan na yun ngayon? Gusto nilang palabasin, tomboy si VP Sara. Ay homophobic pa nga itong mga pinklawan or kung sino bang naninira. Homophobic. Anong masama? Sige, kung tanongin ko kayo, anong masama kung pumatol si VP Sara sa babae? Well, maybe masama dahil may asawa siyang lalaki. Eh malay natin, on the rocks yung marriage. Malay natin. Well, we don't know. It's biology. Si Tatay Digo nga di ba? Dalawa na yung asawa. I mean, dalawa na yung kinakasama. O pa-cute pa sa mga girls. Nakikipaghalikan pa nga, di ba? O, yung alpot nga na yan, isa rin yan sa mga gustong kumuyapit kay Tatay Digong. O, I mean, anong masama kung may pumatol na babae sa kapwa niya babae? Yun ang isinisigaw ng puso, yun ang hinahanap ng katawan. Okay, sa mga normal na kasarian, that's what the heck, tataasan nyo ng kilay. But of course, tanggapin nyo ang katotohanan, lalo na dyan sa Pilipinas na sarado pang utak. No? Punta kayo ng Thailand or kung saan pa man na, like even in the US and I think in Europe, no, na open na ang mga gays and LGBTs, 'di ba? Fully accepted, hindi lang tolerated po. So, what's wrong with that? Yung iba dyan talaga namang magjowang babae, parehong mukhang babae, ang gaganda, pero magjowa pala. Of course, iba naman yung ginagawa nila sa kwarto kesa sa akala mo magkaibigan lang sa labas. Even, Diyos ko yung mga nagpapamatso, mga kababayan. Take for instance, Chupanga, di ba? Talagang nagpapamatso, lalaki rin naman ang hanap. O ang jowa nga niya, yung chipmunk na yun na mukhang teletabi na, teletabi tuloy. Mukhang budoy na ewan. Mukhang mukhang sped si yung laging nagsasabi ng ng love and unwavering love and support. Yung chipmunk sa the Netherlands. Ba't hindi tumataas ang kilay yun? Doon nag-espadahan yung mga yun. Di ba? Ganun lang yun. But anyway, ayun nga, going back to Miss Aiko, hinahangaan niya yung resilience ng Vice President, yung tibay, di ba? Kasi ganun yun talaga. Kung wala kang ginagawang masama, kahit anong iba to sa'yo, kahit tawagin ka pang mamamatay tao, sabihin kang magnanakaw, if it's not true, hindi ka maapektuhan. What the heck? Nasisiraan ka na ba ng bait? Ay, abogad. Pwedeng ganun ang nasa isip TV, nasisiraan ka na ba ng bait? Ay, abogada yan back up your accusations with evidence. Ganun yun. Ano ninakaw ko? Saan? Baka nagnakaw ako sa fridge ng iba, baka ako'y tulog, baka nagsisleepwalk ako. Ganun lang, nasa isip ni Bibi Sara. Talaga, nakita mo akong nagnakaw? Ay baka tulog ako noon kasi wala akong kamalay-malay na nagnakaw pala ako. Same with the accusations of libag sa akin na tumanggap ako ng milyones nung nag-EDSA kami. Tinatawanan ko lang siya. O sino nagmumukhang tanga sa amin? Siya na kung ano-ano na mga pinagsasabi para makapanlin lang ng... Marami nga naman ang nakumbinsi ni Libag. But of course, I know for a fact na wala akong tinanggap. I wish may natanggap akong mali-maleta, no? Or kung saan man yun. Kung ano-ano nga sinabi, may isa daw akla na inabutan daw ng briefcase na may lamang pera or maybe a bag of money. Nakita daw sa loob ng Robinsons dyan sa may EDSA. Gusto pang sabihin na ako yun. Diba? Sabi ko, hanapin yung CCTV, hingi ko yung CCTV sa Robinsons kung may ganyang eksena doon. Uy nga pala, speaking of mga kababayan, singit ko lang nung nag-EDSA kami nung nakaraang taon, November 2024, and even December 2024, inabot kami ng December. Ang presence ng pulis sa loob ng Robinsons, talagang maluloko. Kasi sinusuyod nila yan bawat stalls, ganyan.
Lahat yun, pinapasok nila, McDo, Jollibee, Starbucks, Jayco, supermarket, department store, lahat, resto, boutique, toy stores, sinusuyod ng pulis yan. Hinahanap kung nasaan ang organizer ng ng rally noon namin. Iniisa nila ng pasok, ang dami nila mga kababayan. Tapos may table pa yung mga pulis sa sa bawat, 'di ba, Ate you know that, right? Ate GQ. Oh, bawat entrance ng lalo na sa main entrance ng Robinson's Galleria diyan sa may EDSA Shrine. I think meron doong table, may desk doon ng pulis. Oh, kung may nag-akaabutan ng pera mga kababayan, kung naniniktik yung mga pulis, at meron pa diyang paikot-ikot sa Robinsons, naka-civilian, mga atit kuya, akala mo mall goer lang or mall shopper lang, no? Kung sino man ng ordinaryong tao, pero nagte-take ng pictures, ganyan, may, ano ba yung ginagamit nila? Basta may tinatawagan or something, ganon. Naka-monitor, mga atit kuya. So, hindi madaling gumawa ng kalokohan, kaya yung paninira ni Libag, tinatawaran ko na lang saan ako banda naka-receive na 1.7 million ba o 17 million pa nga yata. Sana totoo. Anyway, ano ang pambabatikos ngayon kay Aiko? Nangangarap din si Aiko na mapansin siya ni Inday at maisama sa 2028. Last term na ni Joy Belmonte sa QC, beka naman. Oh, hindi na pwedeng tumakbo si Joy Belmonte, yung mayora ng Quezon City. So, Aiko being a councilor of QC, of course, has a potential to win the mayoral race in 2028. Why not? Kung gusto niya mag-level up. Pwede rin siyang tumakbong congresswoman. I don't think na pwede kay Aikong tumakbo agad as senadora. So, hindi niya dapat madaliin, no? Katulad ni VP Sara, total ina-admire mo naman na, Miss Aiko, shoutout sa'yo. Total, ina-admire mo naman si VP Sara, pinilit yan ng husto na tumakbong presidente noong 2022, umayaw talaga siya dahil alam niya sa sarili niya hindi siya ready. Ayaw niyang tumalon from being a mayor of Davao City to becoming the president of the Philippines dahil alam niyang hindi siya handa. Kung pinakinggan lang ni VP Sara sana yung, 'di ba, yung persuasion sa kanya ng mga nagpo-push para siya tumakbo, di sana hindi tayo nagkakandaletse-letse ngayon. Hindi sana tayo nabudol, 'di ba? Sana paunlad na yung Pilipinas. But of course, hindi naman natin pilitin si VP Sara at kilala niya ang sarili niya more than us, hindi ba? More than sa pagkakakilala natin. So ngayon, ramdam niyang ready na siya because she's now the vice president and therefore, kumbaga meron na siyang kahit papano training sa executive position lalo na sa mas mataas. So I think Aiko could become a good politician and maybe a much better option, no, sa ibang posisyon katulad ng Senate kaysa naman kina Sisa Virus, kina Kiko Matching, kina Bam Aquino na iyan. Lito Lapid. So nakaka-admire actually si Aiko. Hindi ko lang siya gusto before dahil ang jowa nga niya na si Jay Kong Hoon, ayan, ay nung naging congressman, ay I think part siya ng Young Guns, no? Jay Kong Hoon, try nga natin. Kung bakit ayaw natin sa jowa ni Aiko. Nasabi ko nga baka mamaya mahawahan niya si Aiko. So, Jefferson pala ang pangalan. Jefferson Kong-hoon. Umaatake ito sa kina Duterte, di ba? Si Jay Kong-hoon. Sila yung mga namemressure. Alright. Basta may something wrong with Jay Kong-hoon na jowa ni Aiko before and luckily, hindi na sila magkarelasyon. So, nawala yung doubt namin kay Aiko Melendez. Sabi nga namin, kung bulok na kamatis ang kasama mo sa buhay, baka mahawahan ka ng kabulukan. I don't know what's the reason behind kung bakit nagkawalaan si Jay Kong-hoon at si Aiko Melendez, but ano kaya ang eksena nito, no? Maybe let's check his statement, mga kababayan. Ano ang mga hinahanas-hanas nito? Basta part siya ng Young Guns, yung mga umaatake kay VP Sara, ng mga batang kongresista. Ayan. And I think umaatake rin sila sa mga Duterte, ganon. Or kay Pangulong Duterte specifically. So, nabunutan ako ngayon ng tinik na si Aiko ay hindi nakasama yung Jay Kong-hoon. Besides, marami ka pang gwapong mahahanap, Miss Aiko Melendez.
I mean, hindi naman importante ang physical appearance, pero alam mo yon, wag mo naman gawing uniforme, di ka na nga kapugian or kagandahan, tapos bulok ka pang politiko. You're not a good catch, hindi ba? Oh, let go of that person already, and Aiko have let it go. She let it go. No? Oh. So anong masama kung hinahangaan ni Aiko Melendez yung kagalingan ng Vice President? Hindi madali ang dinadanas ni VP Sara. O may sugat nga sa liig, di ba? O. But she's surviving. Kinukulam na yan. Inimpeach pa. Todo pa ang paninira. Ayaw tantanan. Biro mo yun, ilang kongresista? More than 250 congressmen inimpeach si VP Sara. On what grounds? Dahil sa 125 million eksena, anong sabi ng COA? Wala. Walang nakita ang COA na nagamit sa mali yung confidential funds. What about the trillion ghost projects? Umiimik baga ang mga kongresista? Wala. Tahimik. Crickets. 125 million pagkaliit-liit ha. Wala pa nga yun sa 20-25% ng 1 billion. Hindi lang 1 billion ang kinukurakot ngayon. Nasaan? Tahimik ang mga buwaya, 'di ba? Tahimik ang mga congressmen kasi baka sila ay you scratch my back, I scratch yours. Kanya-kanya silang takipan. And ngayon kapag may pumuri kay VP Sara, inaatake ng mga trolls. Inaatake ng mga kakaliwa, ng kakamping at ng mga Marcos supporters. So kayo mga kababayan, would you vote for Aiko Melendez if ever she runs for... Ay, hindi mo naman pwedeng iboto yan kung tatakbong kongresista. Now, of course, kung ano yung kanyang district, di ba, yun lang yung pwedeng bumoto. Pwede rin, kung kayo'y taga-QC, iboboto nyo ba si Aiko Melendez for mayor? Ang laki-laki ng Quezon City, mga kababayan, ha? I think that's the biggest city in the Philippines, Quezon City. Ang lawak niyan. Ang laki ng potential ng Quezon City para maging number 1 na syudad ng Pilipinas. Right? Pero, well, mayaman naman ang QC. Nandiyan ang mga media eh. But it can do better. Do you think Quezon City will be in good hands with Aiko Melendez? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.